Hello guys, good morning. Monday. Hindi ako masyado nakakapag-video dito sa farm kasi ano yung mata ko. Na-irritate, di ko alam kung sore eyes o ano. 3 days na siyang mapula. Ito yung update sa ating ampalaya. Ayan. Tapos nagpapadamo ako sa okra kahapon, may nagdamo kahapon Sunday. Tapos ayan, malinis na naman. Yung ano na lang dadamuhan yan, yung sili. Tsaka alam niya, mayroon akong mga inaasikaso. Tulad mamaya pupunta kami ng Globe para i-retrieve yung dati kong number. Kasi hindi ko na open yung Facebook ko eh. So naka-schedule kami ngayon, October 2. Nakaakyat na yung nandito, umakyat na sila. Hindi na namin binalik kasi makapal na. Hinayaan na lang namin umakyat. Pero siguro yung dito pwede pang baliin yan, pwede pang i-scatter. Hindi maisagad yung grass cutter kasi umulang kahapon, maputik, matalsik. Ayan na yung mga bunga niya. Ayan o. Uy, may patanaw na tayo. Ayan po yung mga bungang puno. Ano yan, maliliit pa, maiigsi. Pero once na yung bunga niya umabot na dito sa pangalawang tali, yun, okay na yung size nun. Actually pwede pa kaming mag pruning eh. Pwede pa kaming magbawas eh. Yung mga tinan nyo, nagbawas na kami sa ilalim pero ang dami pa rin oh. Nagsanga pa rin siya sa ilalim. Kasi nung pinadalan ako ng power station ng Blue Yeti, yung inihingi nila sa aking video 6. So yun ang inaasikaso ko. Yun, in-upload ko kahapon. Tapos meron pa tayong apat na video pa ang gagawin natin. Medyo nahihirapan ako sa sasabihin ko. Siyempre hindi naman natin linya yun. Pero malaking pasasalamat ko na rin kasi binigyan tayo ni Blue Yeti ng ganun. Malaking tulong sa amin yun. Ganda na itong nasa dulo talaga oh. Ito yung gawi dito, medyo nakakasabay-sabay na rin sila, kumakapal na. Natin naiiwan yan eh. Oh, ganda oh. Actually, ngayon ang schedule namin ng pagpapataba. Kaya lang wala tayong bala dito ngayon kasi ayun oh, papataba na kami ngayon sa ampalaya tsaka sa okra. Siguro mamayang hapon ako makakabili. Galing ako dito sa Kabyo, sarado pa yung inuutangan ko. Yung sarado pa yung bangko. Ubusan tayo ng budget. So siguro mamaya pagbalik namin, kung maaga kaming makakabalik, may hahabol natin mamayang hapon. Pero kung hindi man, bibili na rin ako para bukas. Ayan, dinadamo nila oh. Super damo. Yan, kailangan na rin patabaan yan eh. Ito medyo nahuhuli sila oh. Ito kasi yung parting mababa. Ayan, kahapon si Eddie pumasok, yan ang tinrabaho niya, yung pagitan.
Kasi wala naman daw siyang gagawin sa bahay, de pumasok na lang siya. Yun nga, meron tayong kinuhang magdadamo para matingnan din niya. Mamayang hapon siguro kaya na niyang tapusin yun, no? Yung dalawa silang mag-grass cutter. Ayan, pasensya na kayo at busy. Marami tayong naasikaso. Pero itong week na to okay na, libre na tayo para dito sa farm sa Ampalaya, dahil baka itong buwan na to or next week makakapaghalaw-halaw na tayo dito sa Ampalaya. Ayan, yan yung mga tinatanggal namin, mga unang bunga, mga liliit. Ayan o. Ayan, may bulaklak na sila oh. Pero masyado ng late yung okra natin. Sa 12 magto 2 months na yan. Dapat nag-harvest na tayo dyan. Masyado silang nasaktan sa tubig. O anong ulamin natin? Adobo, Trek. Adobo na lang yan. Adobong Paanang manok? Manok. Adidas. Adidas na lang. Pag walang Adidas, Makain ba kayong adobong Adidas? Baka hindi sila kumakain. Sasama namin ng Puma. pumapatay. O baka Konting meron laman ng konti. hindi, tanungin mo sila Bing, baka gusto nila sinigang o may sabaw. Masarap talaga. John. Sabaw o Sabaw? kahit ano. Kahit ano, okay. O sige, night na lang. Oh. Night. O bumili kayong kahit ano doon. Kahit ano, pwede naman. Ala, John, mayayari ka na ngayon. Ikaw, kahapon pa na yung balasa mo eh. Sige, yung balasa kumana. Nandito kami. Halika, wala na ka na dito. Tatakbo na tayong bato mo po. Natatanggal yata na eh. Sana umabot ako mamayang hapon para mapatabaan natin yung ampalaya. Uunahin na lang namin yung ampalaya kasi may mga bunga na, naglalabas na ng malalaking bunga. Halos mga ganto na ganto. Binalulaw mo yata yung bunga ng ampalaya namin doon. Ha? Binalawlaw mo na ata. Oo, eh. Natago pa mo namin eh. Kaya nga hindi ko muna lininis yung nandun. Huwag mo muna linisin yung kung makikita. Hindi, lilinisin na natin. Na-vlog na eh. Ay, na-vlog na. Hindi. Hindi ko binlag lahat eh. 2 lang piraso lang pinakita ko. Gusto ko pag pinakita ko yung malalaki na talaga. Mabuti yun nandito, hindi binlag no. Hindi, pinakita ko yung mga ganyan lang. Para susunod na video natin, malapit na tayong mag-harvest, maghalaw. Doon nga, marami na malalaki. Huwag mo sasabihin marami. Hindi ko nga pinakita. Ikaw henyo ka. Henyo ka talaga eh. Kaya pala hindi nila natapos kahapon yung pagdadamo. Pati yung pagitan dinamuhan. Sabi ko dapat yung tabing puno lang para mapatabaan. Pero malinis naman, napakalinis. Kaya lang hindi nila matatapos, matagal. Sabi ko kasi yung pagitan, ginagrass cutter namin yan. Tapos yung puno lang dinadamuhan. Tapos pwede nang patabaan nun. Kailangan nating habulin yung patabaan yan, okra kasi para kumapal lalo. Kasi dapat mag-harvest na tayo dyan eh. Siyempre uunahin lang namin yung ampalaya dahil namumunga na sila. Baka itong weekend na to o next week makapaghalaw na tayo dyan ng mga unang bunga. Halaw-halaw. So ako muna ay lalakad at sikasuhin ko muna yung SIM card ko. Sana makabalik ako ng maaga para maihabol natin yung pataba sa ampalaya.
yung mata ko na ano, namumula, nai-irritate. May mga nagko-comment, Sir Jim, nami-miss na namin yung pag-harvest nyo. Ako rin po, kasi 4 na buwan na kaming walang harvest. Ang nangyari kasi, matatapos na yung kontrata nung dating farm 2, wala pa kaming makuhang panibago, kaya nagtagal, umabot ng 4 months bago tayo maka-harvest. At yun nga, walang balik. At sa mga nagtatanong bakit daw kumuha pa ako ng mas malaki kung hindi ko naasikaso yung farm 1, kasi ang habol po namin yung may kita, yung kumita. Kaya kumuha ako ng panibago, kasi kung aasa tayo dun sa farm 1, lalo na ngayon maulan, tapos nagkakatubig ng irrigation, palay lang po ang pwede nating ilagay dun. So mas gusto namin yung gulay, kasi ang gulay kasi matagal ang harvest niyan. Hindi kagaya ng palay, once na inabutan mo yung 10 piso per kilo, 12, hanggang doon na lang. Ang gulay, pagka tinamaan, halimbawa nag-harvest na tayo next week, tinamaan natin yung mura, aabutan pa rin natin yung mahal, dahil ang harvest niyan hindi lang 1 buwan. 1 buwan mahigit ang harvest niyan, at hanggang 2 months. Kaya mas bet namin yung gulay. So sana makabawi-bawi tayo dito sa Ampalaya. Sa Ampalaya ako umaasa ngayon, kaya bubusugin natin sila sa pataba mamaya. Sana umabot tayo. Daanan ko si Parin Pade, nagtitinor ng sitaw. Tinamaan niya yung 100. 100 isang tali, tapos ngayon bumaba ng 20, 80. Pero meron pa rin siyang meron pa rin siyang kita, kasi alam niyo kung bakit? Every other day meron siyang 1.2, 1.5. Oh, di ba? May income. Sabi ko sa kanya, next time dagdagan niya. Meron pa siyang hinihintay na okra. Yung binigay nating okra sa kanya, kabilaan meron. Kaya kahit papaano, hindi kahit papaano, talagang may income. Lalo na ngayon maganda yung presyo ng gulay. Tatakot ka? Natatakot sa kaibigo. Okay guys, nandito na tayo sa Globe. Ayan. So ito guys, pauwi na kami. Gusto ko rin magpasalamat kay Sir JR at saka kay Ma'am Karen sa pag-assist namin sa amin dito sa Globe. Daddy, cookies. Anong cookies? Cookies. Cookies. Ano na, okay na yung SIM card mo. Okay na yung SIM card natin. Ma-access na natin yung Facebook. Unfortunately, hindi na tayo aabot sa farm kasi alas 4:15 na. Bibiyahe pa tayo ng 1 oras. So siguro bukas na tayo magpapataba. Bukas na ako bibili ng pataba. Ayan, magandang umaga po. Tuesday. Bumili na ako ng pataba. Ngayon natin itutuloy yung pagpapataba natin. Ayan, ganda ng bundok ng Arayat. Morning! Pagkapi mo muna sila. Magkakape dito. Pagdating dito, magkakape dito. Dali nyo yung bumili kong pataba. Ayun nga, kaya nga nagkantabi din kami. Ganun ba? Siyempre mo. Alam nyo pala eh. Oo, kaya ganun kami eh. Ganun din, susubarin maputi. Ayaw namin mapuputi kasi spander. Wala, maputik na eh. Trek. Alang malaki nung aali ka, Trek. Wala yan. Okay na to yan. Nangangagay ko mo mahali. Tawa ka tayo. Saka lang, dalawa tayo. Bak. Bigat yan. Angat mo, Trek. Huwag mo hilahin. Hinila to. Hilahin. Oh. Ayan. Sige. Ako na bahala dito. Di ba sa kwet?
Sa palaya pare yan. Palaya. Sa akin, walang pataba pare. Pero mo. Tatabaw. Oo. Walang pataba yan. Maganda yung lupa dyan. Kumbaga basal siya. Nalusaw na ba yung ano natin doon, yung Yara? Meron pa. Ha? Ay, yung ano? Oh, yung Yung nasa planggana. Bigay mo kay parin pa para may lagay dito. Oh. pataba. Ang pantanggal lang. Isang palanggana yun eh. Nasaan? Andun. Ay mamaya, papadala ko kay John. Andun pa de. Meron pa doon. Oh? Para yung mga ampala. Hindi, konti lang pare, para dito. Dyan? Tira lang namin yun eh. Sige. Yung dilig yun niya, mas maraming tamad yung ako. Mas mainam kung dilig, o tunawin mo. Mo na lang. Para lusaw na rin eh. Meron lang kayo mga tanghali. John, dalhin mo tanghali John. Tapos na sila de? Di pa, hanggang ngayon pa siguro. Yung pasili, kung palilinis pa, diretso na sila doon. Mayayari doon sa okra ngayon. Si Bunso, pumasok na siya. Silang dalawa lang ngayon? Isa lang. Ah, okay. Sa okra ngayon niya, mayayari yun. Makakalipat pa sila sa sili. Eh, malulungkot naman si Junjo, siya lang mag-isa, walang kausap. Gusto mo tayo doon? Hindi, sige, okay lang. Meron naman siya kasama ito. Hindi, may kasama ka pala. Tinutulungan na namin eh. Sige. Ay, naiinip ka dyan. Damit mo John. Ayon dito na lang hindi nadamo ano. So, siguro bukas na tayo magpapataba sa ano. Sa okra. Pag malinis na. So, ito po yung lalagay natin sa ampalaya. 2 kaban na. Dati isang kaban di pa nauubos pa. Unti-unti lang. Ngayon dahil may bunga na sila kailangan talagang busugin sa pataba. Amoy ampalaya na. So ito nakapagbutas na si Patrick kahapon. Bali dito tayo maglalagay ng pataba. Dati paunti-unti lang dito sa tabing puno. Ngayon medyo dadamihan na natin dahil medyo malayo naman siya. Ay mapapansin natin uod to uod. Papansin natin medyo maliliit yung talbos niya, kulang na sa pataba. Kailangan natin mag-spray kasi pagka maambon madami uod, saka nag-i-spray yung kabilang katabing palay namin dito, lilipat yung mga maninira dyan sa ampalaya. Tapos yung okra din trek kailangan din para spray ano? Yeah, mamayang hapon na siguro yan. Oo, nahin lang muna natin yung pataba para makahabol sa ano, moist ng lupa. Yan, meron tayong ano, fungicide. Tapos yun yung gamit namin, perfectayon. Alika, wala akong mabili ng malaki, mas makakamura tayo sa 1 litro niyan eh. Ay, yung maliit na yun 800 plus. Yung na-spray na natin ng foliar and trek. Yung ampalaya? Oo. Hindi pa yan. Wala pang foliar ano? Dapat pala nahaluan ng foliar. Bale next time. Yung pambunga na yan, yung ano ba yun? Yung binibili natin kay Roland dati. Agrowell. Ay, Agrowell ba yun? Kalimutan ko na yan. Oo. Next time pa lagyan natin ng Pambunga. ganda sana trek kung may ma-order tayong amo eh. Yung amo matagal nang nire-recommenda sa atin no? Kaya lang wala pa dito sa amin sa mga agri-supply sa online. As nagtanim kami ng talong dito, yung pang ulam-ulam dahil nami-miss na namin yung pritong talong o nilaga. Pang ulam-ulam lang. Ito siguro pwede ng paroto para mabulok yung damo. Ito mukhang malakas tong lupa na to trek eh no. Kapal ang damo eh. Pabubulokin na, paroroto natin, tapos pabubulokin muna natin yung damo, tapos paulit
Baka pwede na yung talong dyan pagka medyo humupa na yung tagbagyo, or pwede natin singitan ulit ng okra muna, tapos by December or patag-araw talong ang ilalagay natin dyan. Hindi pa namin pwedeng anuhin ngayon tamnan dahil mababa siya, tapunan siya ng tubig. Yung tubig namin dito pumupunta tsaka doon sa kabila. Isang tip nga pala pag nag-i-spray ng gamot, kaya katulad yan, yung hangin papunta rito, dito ka gagawi, dito ka mag-i-spray para yung buga ng gamot dun sa kabila, hindi sa'yo. Kasi kung dito ka mag-i-spray, sapul sa'yo yung yung gamot. Ayan, kagaya nung ginagawa ni Patrick, hindi siya tinatamaan ng gamot. Pag ganun yung pag ganun yung gamot sabay sa hangin. Mas mainam kung maaga yung pag-i-spray, wag hapon, kasi sa umaga andyan yung mga maninira, yung bago sumikat ang araw, yung mga uod, yung mga insektong naninira ng talbos ng ampalaya. Talagang ganyan hindi, pag nagtanim ka hindi pare-pareho, mayroong mahina, hindi naman natin makukuha ng 100% talaga. Kahit sa ang gulay meron at merong lalabas na mahina. Nung isang araw iniwanan ko sila ng pambili ng ulam. Kinuwento nila sa akin kanina, wala daw silang maisip, bumili na lang ng sardinas tsaka yung talbos ng ampalaya. So ngayon, kanina umaga tinatanong ko rin sila, wala rin sila maisagot. Ayun, bumili tayo ng bangus, mag-iihaw na lang tayo, tsaka kamatis, sibuyas. Kaninang umaga nagising si Liam, masakit daw yung tiyan, iniinda niya yung tiyan niya. Tapos nag-chat sa akin si Mrs. ngayon, may sinat daw. Yun, dinala sa ospital. Check up muna namin kung ano yung iniinda niya sa tiyan niya. Sa lahat ng lugar na pinupuntahan ko, ito yung pinakaayaw ko, ospital. Ceviche. Okay guys, ito nakauwi na kami. Meron siyang infection sa ihi. Kasi pag nakakita to ng inuming may kulay, hindi mapigilan, nagwawala. Kaya simula ngayon, unang papakitaan ng ganun. Dito sa bahay hindi kami nag-lalagay ng ganung may kulay.
Yun, pag kumakain kami sa labas, yun, nakakakita siya ng drinks. Pero puli, bumaba na yung lagnat niya kasi binigyan siya ng antibiotic. Pero ibabalik pa natin yung ihi niya, papatest natin para sigurado tayo. At ako, bumili ko ng mo para sa mata ko, ayan, para mawala yung pagkapula niya. Okay guys, balik tayo dito. Time check natin 2:30. Tingnan ko lang yung pagpapataba natin para kailangan kasi may tamang amount para sa namumungang ampalaya. Kumain na kayo? Kumain lang. Sige, sige, try ako na lang. Lagyan dyan. Uy! Kalaki ng tinira nyo. Malaking bangus niya. Yung isa. Ako guys, sa totoo lang, mahilig ako sa soft drinks. Pero iniiwasan ko kasi mahirap na. Mahirap na yung maraming sugar sa katawan, maalat sa katawan, di ba? Lalo na tayo nagkakaedad na. Masarap ang soft drinks. Kaya lang hanggang maaari iwas-iwas muna tayo. Pwede yun kung madalang. Kaya kung dito, kung sa bukid, mapapansin nyo, kung walang okasyon, hindi kami nagso-soft drinks. Kape, yan ang gusto nila. So, ito po yung complete ng Philpos. Nitrogen, phosphorus, tsaka potassium. Kaya yung iba ginagawa din nilang pataba yung yung balat ng saging kasi mayaman sa potassium yun. Ibababad nila sa tubig. Siguro mga 24 hours na nakababad doon. Tapos kinabukasan ididilig sa halaman. Kasi kailangan din ng halaman ng potassium. Lalong-lalo na yung nitrogen tsaka yung phosphorus. Diyan siya. Kailangan nakakalat para madaling matunaw. Naubos yata sili dito. Namatay na yun. Wala, natutubig. Pero meron namang natirang mangilan-ngilan. Siguro isang patabaan pa dito sa pagitan. Tapos pag naka 7 na yan, sa lukuyan tayo nag-harvest, dito na ang pataba niyan sa gilid. Talagang buhos na. Kung ngayon 2 kaban, sa susunod baka 3 na or 4 na kaban. Mas marami, mas maganda. Basta wag lang direkta sa ugat. Nakapagitan dyan sa kabila lalagyan yan. Mas mainam nga kung meron tayong organic yung chicken manure, ihahalo natin sabay sa patubig o kaya pagkatapos ng patubig. Kasi naubos na yung namin, konti na lang yung natira naming chicken manure doon.
pahirapan din kasi yung order nun. Pag kasi umorder ka nung kailangan isang truck. Kung 50 sacks lang, hindi ka ano yun ng mga poultry. Dati kasi yung mga poultry tinatapon lang yon, dinadump lang nila. Ngayon natutunan na maganda pala sa lupa, pinibenta na nila. Minsan meron akong pinuntahang poultry dun sa amin, ayaw akong bigyan, kailangan daw talagang truck ang kukunin mo. Kumbaga kung gaano karami nandun, kukunin mo lahat. Meron kaming nakuha nando sa balae ni Eddie. Yun, nakiusap lang kami ng 50 bags. Pero mas mainam sana kung makakakuha ulit tayo doon, kahit 50 bags ulit. Maano kasi mahirap, bukod sa mahirap, magastos din. Dahil kukuha ka ng taong sasako, kukuha ka ng magdi-deliver. Pero maganda, napakaganda sa lupa nun, hindi lang sa halaman, pati sa lupa. So paano guys, hanggang dito na lang muna yung vlog natin. At least na update na natin yung mga tanim natin. Itong okra namin, hindi ko pa masyadong maipagmamalaki sa inyo kasi kasalukuyan pa rin silang nagre-recover. Pero siguro bukas, since malinis na yan, nadamuhan na lahat yan, siguro papatabaan na rin namin bukas. Hindi lang namin naisabay sa ampalaya, kasi yung ampalaya inuuna namin talaga. At priority din naman natin yan, kaya lang syempre yung ampalaya kasi may mga bunga na. So kita ulit tayo sa susunod na video, kasi ngayon pupunta ako dun sa Kiamasan kila paring Reggie. At ito yung tamang oras na manghusga ng tao. Hindi, actually huhusgahan natin yung yung talent nila, hindi yung pagkatao nila. So maraming salamat, kita tayo sa susunod na video. So again,